Paano maging responsableng netizen? Isa sa isip ko ang kapakanan ng bawat isa ukol sa mga bagay na aking ipopost sa mga social networking sites. Hindi ko susuportahan ng illegal downloading. Hindi ako magbibigay ng personal na impormasyon. Pag-ingat sa pagbukas ng mga kahina-hinalang website. Hindi ko gagamitin ang internet para makapanira sa aking kapwa. Pinapalawig ng internet ang ating kalayaan sa pagpapahayag. Ngunit ang kalayaang ito ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya maging matalino, maingat at responsable sa paggamit nito. Isang paalala mula sa CEU Campus Hour. Youth serving youth. Kabataang may kakayahan. Kabataang may katapatan. Kabataang may karakter. Mula sa katotohanan. Yan ang Kabataang Eskwelaria. Kabataang Eskwelaria. CEU Campus Hour. Youth serving youth. At ngayon, Narito na ang mga kabataang Eskwelaria. Ang bawat salita ay makapangyarihan, maaari itong makabuti o makasakit ng iyong kapwa. Sa makabagong panahon kung saan ay malaya kang maipahayag ang iyong opinyon gamit ang makabagong teknolohiya, ano ang dapat mong tandaan, kapanalig? Mula sa Centro Escolar University Manila, Journalism 4A, kami po ang inyong kapanalig, Claude Xiao. At ako naman po si Christian Ibarola. Samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan tungkol sa issue ng cyberbullying. Ito po ang CEU Talakayan, CEU Campus Hour, Youth Serving Youth. Magandang hapon, Christian. Magandang hapon din naman, kapanalig Claude. At sa mga kapanalig natin na nakikinig sa kanilang mga tahanan, sa mga kasalukuyang ipit sa traffic, at sa mga kapwa nating estudyante na kasalukuyang pauwi pa lang o papasok pa lang sa eskwela. Magandang hapon sa inyo Yan, dyan. nawa ay magandang inyong mga hapon. Siyempre, batiin din natin ang mga nakatutok sa ating programa via online streaming sa ating website www.veritas846.ph. Kamusta po kayo dyan, mga kapanalig? Kayo po ay nakikinig sa ikatlong serye ng CEU Campus Hour, Youth Serving Youth, ang talakayan. At mga kapanalig, pwede rin po tayong sumali sa ating talakayan. Mag-text lamang sa 0918-837-4827. Inuulit ko po, mga kapanalig, mag-text lamang po kayo sa numerong 0918-837-4827. Or para sa mga online dyan, mag-post po tayo sa ating Facebook fanpage at facebook.com/CEU Campus Hour 2013. Wala pong spaces yan, mga kapanalig. At i-follow kami sa Twitter at twitter.com/CEU Campus Hour. At mag-tweet gamit ang hashtag na CEU Campus Hour. Ayan. At So, Christian, tamang-tama na rin lang na sinabi mo yung online. Siyempre, dahil nga pre-nomote natin, gumagamit tayo ng Facebook at Twitter, ang talakayan natin ngayong hapon ay may kinalaman sa social media, partikular na ang usapin ng cyberbullying. So, Christian, para sa'yo, ano ba yung cyberbullying? sa akin, pag naiisip ko yung cyberbullying, syempre, ang una kong pumapasok sa isip ko, syempre, is yung ito yung paggamit ng mga masasakit na salita or yung mga mapapanirang words. Maanghang. Oo, maanghang na diba? salita, yan. Pero according sa sa internet, kidshealth.org, ang cyberbullying daw, ayan yung paggamit ng teknolohiya sa pagharas, pagbabanta at pagsisira ng isang tao doon sa isa pang taong binabatikos niya. Yan. 'Di ba usong-uso yan ngayon nasa social media? Syempre sa pagsulpot ng Facebook, ng Twitter, yan, laganap na yan ngayon, Claude. So, Christian, ditong kumakailan, sa tingin ko kasi, dahil sa kalayaang binibigay ng internet sa pagpapahayag na saloobin tungkol sa isang issue, mas nagiging malapit ang publiko sa ganitong uri ng gawain. I agree, Claude. Ako naman, isa ko pang naiisip kapag naririnig ko yung salitang cyberbullying, syempre, is yung mga yung mga naging biktima nito, syempre, yung mga pinag-usapan, mga naging laman-laman ng mga bali-balita. Sa tingin ko, ang pinaka-prominenteng tao na relate dito sa cyberbullying, syempre, is si Senator Tito Soto III, syempre. Oo, yan. Kasi nga, umani siya ng batikos, di umano. Kasi nga, di umano ipag-plagiarize niya ng speech. Okay. Doon sa isang controversial na sa isang batas. diba? So, humantong ito sa isang debate ukol sa mga online provisions ng anti-cybercrime law. At ayon sa ating mga kapanalig na hindi naman pabor sa batas na ito kasi ay isang pagpigil sa karapatan ng bawat mamamayan at sa malayang pagpapahayag.
naging mainit na talakayan ito sa lahat ng social networking sites, di ba? Oo. Siyempre, sino ba makakalimot doon sa kay Chris Lau? Oo, diba? oo, Si syempre. Chris Lau, nag-trending din yan worldwide sa Twitter ng 8th place. Wow. At syempre, nag-4th trending topic din siya sa Twitter Philippines, dito lang sa Pilipinas. So 8 place sa buong mundo Oo, talaga. Wow. sa buong mundo yan, 8th place, diba? So, So Claude, para sa mga hindi nakakilala kay Chris Lau or nakalimutan, Oo. sino ba talaga si Chris Lau? Si Chris Lau, siya yung driver na balita, naggalit sa media kasi hindi raw siya binalaan dun sa mga lugar na may baha, which is, sabi nila, sabi ni Chris Lau, rather, dumaan siya dun sa lugar na baha, kaya lumutang yung sasakyan niya, 'di ba? Kaya nag-trending topic siya na, ano daw, bakit ganun, ang tapang niya on TV, pero, ayun, ikaw ba? Personally, Claude, ikaw, kapanali Claude, tingin mo ba nasa lugar yung pag-rant niya ng ganon? Tingin mo? Siguro, emotions niya kasi yung pinairal niya that time. Pero, hindi rin tama dahil, syempre, yun nga, dahil doon sa ginawa niya, na umani tuloy siya ng masakit na salita sa ating mga kapanalig na nakakita ng video na yun. O ikaw ba? Meron ka bang balita dyan na Sige, talagang teka. nag-trending nitong nakaraang taon? Syempre, sino ba namang makakalimot sa isa pang trending topic? Syempre, ang Amalayer, di ba? So, ikaw, Claude, naalala mo pa ba to? Syempre, bawat makasalubong ko, you think I'm a liar? Mga ganyan ang salita din, Ayan, diba? so, para sa mga kapanalig nating nakalimot na, ito po yung viral video na nagpakita ng isang estudyanteng galit na galit sa isang lady guards sa isang istasyon ng LRT. Ito na siguro marahil yung pinag-usapang kaso ng cyberbullying, di ba? I mean, kasi nung panahong nauso yung video, as in, gaya nga na nabanggit mo kanina, Claude, halos lahat ng makasalubong mo or what, ginagaya yung mga linyang binitawan ni Miss Paula Jamie Salvosa o mas nakilala lang nga bilang sa Amalayer. Okay. At bilang nabanggit mo yan, yung Amalayer issue na yan, andito ngayon, maya-maya lamang makakausap natin si Miss Paula Jamie Salvosa upang ibahagi ang kanyang karanasan sa cyberbullying. Dapat abangan ng mga kapanalig natin yan. Tama, kapanalig Claude. Kabang-abang talaga yan. So, sa ating mga kapanalig, mag-iiwan po kami ng isang tanong sa inyo. Nakaranas na ba kayong maging biktima ng cyberbullying? Ano ang ginawa ninyo upang masolusyonan ito? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga karanasan at maaari rin kayong magbigay ng komento at katanungan sa aming text line. Mag-text lamang po kayo sa 0918-837-4827. Inuulit ko pa mga kapanalig, mag-text lamang sa 0918-837-4827. Yan. Malugod po naming papaunlakan ang inyong mga suggestion, komento tungkol sa cyberbullying. At kung kayo man ay online, maaari lamang pong mag-post sa aming Facebook fan page. That's facebook.com/CEU Campus R 2013. Wala pong space yan. At i-follow nyo rin kami sa Twitter, twitter.com/CEU Campus R. Ayan, so marami po tayong mga options, at mga sabay-sabay kapanalig. nating i-trend gamit ang hashtag na CEU Campus R. Kayo po ay nakikinig pa rin sa Talakayan, CEU Campus Hour, Youth Serving Youth. Paano maging responsableng netizen? Isa sa isip ko ang kapakanan ng bawat isa ukol sa mga bagay na aking ipopost sa mga social networking sites. Hindi ko susuportahan ng illegal downloading. Di ako magbibigay ng personal na impormasyon. Mag-ingat sa pagbukas ng mga kahina-hinalang website. Hindi ko gagamitin ng internet para makapanira sa aking kapwa. Pinapalawig ng internet ang ating kalayaan sa pagpapahayag. Ngunit ang kalayaang ito ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya maging matalino, maingat at responsable sa paggamit nito. Isang paalala mula sa CEU Campus Hour, Youth Serving Youth. Kabatang may kakayahan. CEU Campus Hour, Youth Serving Youth. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Ang panalangin pangmisyon ng kanyang kabanalan Benito ika-16 ngayong buwan ng Pebrero. Maging tagapagtaguyod nawa ng kapayapaan ang mga biktima ng kaguluhan sa iba't ibang bansa. Kabatang may katapat.
CU Campus Hour. Youth serving youth. Tuloy-tuloy po tayo mga kapanalig. Kanina, Christian, na itanong natin ang mga kapanalig nating nakikinig na kung sila yung na cyberbully na. 'Di ba? Claude, at ito nga, narito ang ilan sa mga kwento ng ating mga kapanalig mula sa ating text line. Okay? Opo. Mamaya po, babasahin natin yan sa Ayan, inyo. medyo nagka-difficulty lang po tayo. Kanina, Christian, sabi nga natin, laganap na nga cyberbullying sa bansa. And I guess, hindi lang dito sa Philippines. Maging sa ibang bansa, globally. Kanina nabanggit mo yung Amalayer, di ba? Yung issue na yan. So ngayong hapon, mga kapanalig, mapalad tayong mabigyan ng pagkakataon na makasama at makatalakayan sa ating programa si Miss Paula Jamie Salvosa. Magandang hapon, Miss Paula. Good afternoon, Miss Paula. Welcome po sa CU Campus Hour. Ayan. So, Miss Paula, foremost, kamusta ka bilang nung after months mo na nangyari yung incidenteng yun? Kasi February 13, it's about like 3 months na. Ay, teka. So 3 months na siya after nung buong incident. So, iba na. Parang when I look back, ang dami nang nagbago, ganyan. Pero nung time na yon, nung first month, mga hanggang December, hindi kasi ako nakapasok eh. Nakapasok lang ako 2 weeks after, tas 1 week lang. Tapos after that, parang I realized hindi ko pa talaga kaya mag-focus kasi although wala naman ako natatanggap na bad comments or mga feedbacks na hindi maganda sa school namin, pero yung ako as a person, parang sobrang parang nadurog ka na hindi mo parang alam kung paano ka babalik eh. So hindi ka makafocus sa school, ganyan. And yun, ngayon ang laki na ng difference kasi ang daming nakatulong. Church namin, yes, the Victory Church and Grace Testament Church, tapos family, friends, lahat, guardian ko, yun yung naging parang hugutan ko ng strength, yun yung naging motivation ko. Ayan. So, kwentuhan mo kami ulit para doon sa kalinawan ng ibang kapanalig natin na nakikinig, ano ba yung talagang nangyari nung araw na yun sa mga stasyon ng tren? gusto pang malaman para maging mas malinaw po yung ating Natatawa na lang ako pag tinatanong yung question na yun kasi parang ilang beses ko na ba sinabi? Pwede ba i-record ko? Recap. Minsan One gusto ko more na time, i-record Miss ko na lang. Plain na lang, joke lang. Anyways, ayun. So, hindi kasi nakita dun sa video. Nakita lang na galit na ako. Pero yes, diba, syempre, sino ba yung magsasnap? Sino ba yung pipitik ng basta-basta na lang nang hindi natitrigger? Hindi naman siguro ko baliw or Siyempre may cost pa rin yun, di ba, Miss Paula? Para magalit ako ng ganun. So, nangyari kasi, yun. Papasok ako ng school, tapos magpapacheck ako ng bag. Dun sa guard, maliit lang kasi yung bag ko eh. So, I thought, pwede na lang yung dun sa ganun. Hindi, yung dot-dot na yung steak, ganyan. So, hindi na sana, akala ko okay na kung hindi dadaan dun sa x-ray machine. So, papacheck ko na siya dun sa isang guard. Kasi sumisenyas na siya. Tapos, nung pinacheck ko, sumigaw yung guard, yung nakaaway ko na nga. Sabi niya na, Miss, yung bag mo pakilagay sa x-ray machine. Parang ako, bakit ka naninigaw? Parang you don't have to shout. Ito na yung bag ko. Dinigay ko na yung bag ko. Nagdadaan na siya sa machine. So, talagang na-threaten ka dun sa voice niya, Miss Paula? Hindi pa. Kasi ano naman eh, like I said, hindi naman ako basta pumipitik. Nag-aantay pa ako ng strike 3. And naka-strike 4 ata siya sa akin mga panahon yun. So, di bumanda na ako, kunin ko na yung bag ko. Halfway through, bigla siyang sumunod. Sabi niya sa akin, Miss, anong problema mo? Parang ako, parang mali yun ah. Sabi ko, you are my problem. Tapos pumunta na ako, kukunin ko na yung bag ko. Hindi pa rin siya natapos. Doon na niya ako hinablot. Sabi niya, tara. Sabi niya, anong problema mo? Doon tayo sa ganyan. Doon kami sa office nila. Parang, naghahamon siya, galit siya, ganyan. Parang ako, bakit ba siya galit? Parang, ginawa ko naman eh. Sinunod ko naman, diba? Tapos sabi ko, bumalik siya. So, sabi ko muna sa kanya, sabi ko, why did you grab me? So, you don't have any right to grab me. Tapos, bumalik siya doon sa pwesto niya. Sinundan ko siya. Sabi ko, tara, doon tayo sa office niyo. Ganyan. Tapos yun, she was acting, parang walang nangyari. Tapos, dumating na yung supervisor niya. Nung dumating yung supervisor niya, yun na yung binaliktad niya ako na parang, ma'am, hindi ko po kayo na-bloat, ma'am, hindi ko po kayo sinisigawan. So, sabi ko na parang, tapos ganyan tayo. Kapag nandiyan na yung mga biglang, ako na ngayon yung masama, ikaw na ngayon yung kawawa. So paano ko i-explain sa lahat ng tao dito kung ano talaga yung nangyari, diba? Ganyan naman talaga tayo, ginagano ko siya. Tapos yun, doon na yun nag-start na, parang, kaya sinasabi ko, binaliktad niya ako, that's why I was telling her, so you tell me I'm liar. Ganyan. So for you, Miss, parang
napaka-bias nung nangyari, di ba? Kasi side lang nila yung nakita. Side ko lang na nagalit yung nakita. Yes. Tapos hindi nakita na, kasi nakatalikod siya, hindi naman nakita na nakangising aso siya while apologizing, ganyan, na parang she walked out on me pa, na sabi niya, so parang mo ba, sorry, gusto mo? Sabay walk out siya. Parang ako, naging unfair lang talaga. Parang, aminin naman natin. I mean, never ko naman dinenay na may mali ako para manigaw ako ng ganun. Parang, alam ko may mali ako, pero I think yung na-experience ko was too much. Parang pinagbayaran ko 100 times, 1,000 times. Ayun, so Miss Paula, kasi di ba nga sa nangyaring yon sa video, hindi may iwasan na nagkaroon ng negatibong imahe ang ikaw sa mga kapanalig nating nakakita ng video. So, paliwanag mo naman, sino ba talaga si Paula Jamie Salvosa sa totoong buhay? Ito, ganyan. Hindi ko ma-explain eh. Parang kasi ako, every time na interview ako, siguro, nakita naman ako ng ibang tao sa mga interviews. What you see is what you get. Parang ito lang, ganyan. I mean, hindi ko, parang, kunwari, magagalit na talaga ako, parang hindi ko itatago. Kasi, what's ironic is, pag sasabihin ng tao, just be yourself, just be yourself. Oh, parang ako, I'm just being myself. But then, I still get judged, diba? Parang hinuhusgahan pa rin ako. So, parang, saan ba talaga ako lulugar? Diba? Ang labo naman ng tao, ang labo ng Pinoy, parang ganyan. So, alam mo yun, na-realize ko, na-realize ko, nagpakatotoo lang ako, wala akong kasalanan. Parang, hindi naman lahat tayo perfect eh. Lahat naman tayo pumipitik, nagsisnap at times. Pero, ako, yun. Nakunan lang talaga siya on camera. So, unaware ka, Miss Paula, na... No. Kasi pag galit nga ako, sa'yo lang ako nakatingin, kung kanino lang ako galit. Ganyan talaga. Pero, so, hindi ko in-expect. Parang nagulat na lang ako na, sabi ng tita ko na, nasa Facebook ka. Parang, ha? So, parang ako, anong Facebook? Di akala ko Facebook, picture, video, or whatever na ano lang. Tapos nakita ko ganun. Parang akong binuhusan ng malamig na tubig nung nakita ko yung video. Parang ganun pala ako kagalit nung mga tayo na yun. Hindi ko kasi ramdam eh. Parang sobrang gulat na gulat lang ako nung nakita ko yung sarili ko doon. And nagulat ako kasi the following day, nagtitrend na siya. Ang bilis, diba? Yes. So, Miss Paula, na-mention mo kanina na parang nagulat ka kasi parang naging instant celebrity ka nga, di ba? So, Hindi naman. So, ma'am, ano yung epekto ng insidente sa'yo sa iyong pagkatao, sa pang-araw-araw na rin, matapos mapanood ng video? So, ano yung mga nagbago? Madami. Hindi ko isa-isahin, pero kasi madami talaga. Pero ano kasi, nung time na yon, hindi ko talaga alam. Parang sabi ko, saan ako, parang, how do I pick up the pieces? Parang ako, after this whole fiasco, anong mangyari sa akin? Makakapagtrabaho ba ako? Gagraduate ba ako? Mga ganyan. Tapos, si God, sobrang galing lang niya kasi nabaliktad niya lahat for me. Na parang, if you really have if you have a bad intention, hindi talaga mag-work yun para sa'yo. So, yung sa akin kasi, like I said, I was just being myself. Hindi ako nagpaka-plastic, hindi ako nagpaka-hipokrita. Nagalit ako, normal lang naman nagagalit eh. Pero wala ako sinaktan, wala naman akong, hindi ako nagmura. Galit lang talaga. Tapos, amazing kasi, yun nga, nabaliktad yung buong pangyayari. Parang, who would have thought na parang mapupunta pa siya into my favor, na magiging parang advantage ko, parang magkakaroon pa ako, magiging advantage ko pa siya after nung nangyaring. Kasi ang hirap eh, parang akala ng tao ngayon, pag tinitingnan nila ako, ang strong mo, ganyan, pero hindi nila nakita yung humahagulgul na ako, na kino-compare ko nga siya dun sa movie na The Impossible, yung girl, nung nagkaroon ng tsunami, nandun siya sa ilalim ng tubig, she was struggling out of the water. Tapos ang dami-daming parang nasasaktan siya, ang daming mga debris na tumatama sa kanya. Sabi ko, ay, ito yung parang metaphor nung pakiramdam ko nung time na yun, na parang struggling out of everything. Ang hirap, but I have to fight for my life. Parang I have to fight for my future. And
ang naging kasama ko doon, syempre, si God talaga. So, we heard Miss Paula na broadcasting student ka, di ba? Sa katabing bahay ng CEU, La Consolacion College. Ayan. Kapitbahay. So, syempre, aware tayo sa media ethics. Aware ka sa media ethics, di ba? So, tingin mo, ano ba yung dapat ginawa ng media nung time na yun para maiwasan or ma-handle ng maayos yung insidente nangyari sa Magiging prank ako, kasi prank ka talaga ako, hindi ako magiging hypocrite tayo, di ba? Syempre, we like Can I mention the name of the station? No. No? Okay, there's another, kasi there's this station na naging bias talaga sila. Na parang ako, bakit hindi nyo man lang hinihi yung side ko? Parang yun lang yung sa akin. Kasi ang laking station ninyo eh. Anong laban ko sa station nyo? Normal na estudyante lang ako, diba? Para to subject me to something like that. Parang hindi naman ako politiko, hindi naman ako kandidato or whatever, diba? Parang ano mapapalaan nyo? Yun lang, naging bias lang talaga. And yes, tama ka, pinag-aralan ko yun eh. So alam ko yung mga media laws and ethics na yan na parang mali talaga. I think I have the right. Yes, everyone has the right to yung self-expression, freedom of speech, but I also have right as a citizen, as a Filipino, na Tagalogin ko na, na parang na alam mo yun na, paano ba yun? May karapatan ako na ipaglaban yung sa akin, na parang, na yung sa kanila kasi, hindi nila kinontrol yung mga inilalabas nila. So, in tendency, syempre, ang tao, the more mo ini-expose na, ito siya, masama siyang tao, yun yung diba? Parang ang laki ng impact ng media, ang laki ng nagagawa ng media. Yung influence, yung pervasive role ng media sa tao, sa audience, ang hirap i-control. Kapag napasok na ng media yung utak ng tao, wala na. Ganun na, kahit anong sabihin ko, wala na akong magandang nasabi, di ba? Parang ganun. So yun, pero blessed pa din ako kasi there's another station na binigyan talaga ako ng chance to defend myself. They weren't being biased. Parang hiningi nila yung both sides. It's up for the people kung husgahan nila or hindi. Ay, kung magsaside sila with me or dun sa kabila or whatever. Ang sa akin kasi, ilalabas ko lang naman yung totoo, yun na yun. Hindi ako I wasn't, asking for any sympathy. Not like that. Just wanted to let the truth out. Siyempre, 'di ba? Sabi mo nga, super wala ka na eto, na pagtanto mo ba after the incident talaga. Na-realize mo ba after the incident na may private life ka pa? Kasi syempre kilala ka na. Actually, kahit sa ibang bansa, paano mo na paano Internet. mo fini-face yung ganung katotohanan na kilala ako na hindi siya, I don't let it get to my head. Parang kunwari may maka-recognize sa akin ganyan. Kasi someone told me the other day lang na parang buti you still keep your feet on the ground, buti down to earth ka pa rin. Sabi ko, bakit naman hindi? I mean, hindi ko nga pag sinasabi, uy, celebrity ka na, hulo. Parang, seryoso? Hindi nga, parang ganun. So, na lang, paano ba? Na-enjoy ko siya, pero nasa puso, hindi nasa utak. Yung tipong hindi ko hinahayaang lumaki yung ulo ko kung ano man yung fame or popularity or whatever na binabigay sa akin nung nangyari. And ginagamit ko sa tama. Parang ginagamit ko sa tama, and at the same time I use it to my advantage because I was advised na parang, nandyan na yan sayang kasi yung iba naman naguhubad pa sa YouTube para lang makilala, ganyan. Ikaw effortless, nagalit ka lang, ayan na, para sa ko, oo nga, sa bagay, baka ito nga talaga yung para sa akin. So, Miss, ano yung huling mensahe mong maibibigay para sa ating mga kapanalig na maaaring napagdaanan o pinagdaraanan din yung pagsubok na tulad ng dumating sa buhay mo? Okay, magsusuicide. Hindi kasi meron ng kayong mag-suicide, mga kapanalig. Meron kasing yung parang counterpart ko ata sa States, si Amanda Todd ata siya. Yun, so parang she committed suicide. Parang sinasabi sa akin, buti hindi ka nagpakamatay.
ba't naman ako Pero yun nga, sabi ko, So, never naman siya nag-cross sa mind. hindi naman nung time na yun, Oo. hindi. Gusto ko lang lumayo. As in, gusto kong tumira sa malapit sa dagat, parang hindi na lang ako kilala. The Sabi ko, movie, diba? oo, ganyan, na parang, I wanna go to somewhere very, very far, na hindi na nila ako makikilala. Yung parang Boston na song, when nobody knows my name, yung parang ganon. But I think everywhere I go, they know I'm a liar. Tumatak na. Tumatak ko siya. Tapos, ayun, kasi parang nag-realize ko, hindi ko na talaga siya matatakasan eh. Kaya pumunta ako ng UP Fair, parang kilala kita. I think I know you. Parang, so hindi ko na talaga siya matatakasan, diba? So, sige, embrace na lang natin. Pero yung lighter side of the whole thing, mapapayo ko na lang siguro sa lahat, just don't lose hope. Kasi, God never lose hope for your life, diba? Tsaka, doon mo nyo ma-realize, kapag may pinagdaanan kayong ganito kabigat, doon nyo ma-realize, it will reveal your true friends, your family, na nandyan pa din para sa inyo, kahit anong mangyari. Okay, sige, hindi ako iyak. Kasi pag namamangit ko yun parang yun, yung friends, yung family, tsaka kung in a relationship kayo, tapos iniwan niya kayo, hindi talaga yun para sa inyo, yung sa akin kasi hindi ako iniwan yun, so, yun, so parang ayun, sobrang blessed ko lang talaga. Nagpapasalamat kung makikita ko man yung Lady Guard pag kaya ko na, tsaka yung vlogger. Sasabihin ko, maraming salamat kasi na-realize ko sino yung mga totoong kaibigan, na mahal talaga ako ng family ko, na hindi pala talaga ako iwan ng boyfriend ko. At syempre yun nga, I found a relationship with God, which is the most important thing that has ever happened to me dun sa buong pangyayari. Of course. Tsaka, yun nga, sabi mo, hindi nga nag-iisa. Kaya marami tayong makukuha suporta sa ating, di ba? Sa surroundings. Tsaka pag nagsasabi ka ng totoo, mararamdaman ng tao yun eh. Pag nagsasabi ka ng totoo, ma-realize nila, bigla silang babaliktad. Kaya amazing lang kasi bumabaliktad sila parang, ate, I'm sorry, ate, ganito, ganyan. Yes. Yun, just tell the truth. Be yourself. Ayan. Yun lang. Ayan, maraming salamat, Miss Paula. Thank you very much po, Miss Paula. Diba? Marami pa sana tayo tatanong eh. Thank you. Maraming salamat Thank sa you po. pagpapaunlak sa amin sa hapong ito. Opo. Ayan. Ayan na nga po mga kapanalig, si Miss Paula Salvosa. Sana ay naging instrumento siya or naging inspirasyon siya sa atin sa mga nakakaranas din na maging biktima ng cyberbullying. Ayan, maraming salamat at ito pa rin po ang talakayan. See you Campus Hour. Youth serving youth. Kabatang may katapat. See you Campus Hour. Youth serving youth. Ang ating oras, 15 Panalangin sa ikatatlo ng hapon. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig, na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, nananalig kami sa iyo. O banal na dugo at tubig, na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, nananalig kami sa iyo. O banal na dugo at tubig, na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, nananalig kami sa iyo. Celebrating the year of faith in observance of Lenten season. Veritas 846 Kapanali, the number one faith-based radio in the Philippines. Makinig, Veritas 846. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Pakinggan po natin ang report. Ang oras natin ngayon, mga kapanalig, 1 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Muling naantala ang salvage operation ng USS Gurjan sa Tubataha Reef dahil sa masamang lagay ng panahon. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Rear Admiral Rodolfo Isorena, ipinahinto ang operasyon para sa kaligtasan ng mga nagsasagawa ng salvage operation dahil umabot na sa 5 talampakan ang taas ng alon ng tubig sa karagatan. Samantala, tiniyak din ni Isorena na inaasahang dumating na rin sa pantalan ng Puerto Princesa ang Jackson 25 isang crane ship na tutulong din sa salvage operation sa Tubataha Reef. Ang Tubataha Reef ay sumasakop sa may 97,030 hectares na mayroong 600 klase ng isda, 360 coral species at may 100 bird species at nasira ang may 1,000 square meters o mahigit 1% ng Tubataha sa pagsadsad ng USS Gurjan ship noong 18 ng Enero ngayong taon. Sa balita simbahan, kailangang makialam ang mga laiko sa sistema ng politika sa bansa. Ayon kay Archbishop Ramon Arguelles, sa panahong ito ng kampanya, kailangan maging mapagsuri ang mga botante sa kanilang ibobotong kandidato. Dapat ayon sa kanya, mga iboboto ay may takot sa Diyos na isang karakter ng isang mabuting Kristiyano. Pahayag ito ni Archbishop Arguelles sa Pro-Life Congress and Batanggenyo at Senatorial Proclamation ng Kapatiran at Pro-Life Party List sa St. Francis de Sales Minor Seminary sa Lipa, Batangas. Magbabalik ang mga balita mamaya 4:00 ng hapon. Ako ang inyong kapanalig, Riza Mendoza, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ronda Veritas Report. Pakinggan natin ang report kay Mr. Raymark Balba. Yes, magandang hapon sa ating mga kapanalig. Naigting na sinusuportahan ng mga mananampalatayang Katoliko dito sa Batangas ang Red Ribbon Movement laban sa RH Law. Kahapon ay matatandaan natin na formal nang inilunsad ang Red Ribbon Movement sa Archdiocese of Lipa. Bagamat ito ay nasimulan na noong mga nakaraang naunang buwan. Pinangunahan ni Father Eugene Piñalosa, Director ng Commission on Family and Life Ministry, ang paglinsad sa isinagawang misa na pinangunahan naman ng lubhang kagalang-galang Arsobispo Ramon Arguelles na idinaos sa St. Francis de Sales Minor Seminary, kaugnay ng Pro-Life Congress na idinaos kahapon. Binasa ni Father Oka Andal ang preamble at pinangunahan naman ni Father Noni Dolor ang pagbasa ng manifesto na naglalaman ng pagkondina sa Republic Act No. 10354 o mas kilala bilang Act Providing for National Policy on Responsible Parenthood and Reproductive Health o dating kilala bilang RH Bill. Idinideklara sa manifestong ito ang pagkundina dito sa RH Law at ang pagsuporta ng mga Batanggenyong Katoliko sa Red for Life and Red for Love na ito nga yung sinasabi na Red Ribbon Movement dito sa Archdiocese of Lipa. At umaapila ang Red Ribbon Movement sa lahat ng lider Katoliko na maging seryoso sa kanilang pananampalataya at sa pagpapahayag dito sa isip, salita at sa gawa. Nananawagan din ang sila sa lahat ng mga Pilipinong Katoliko at sa mga Batanggenyong Katoliko na magkaisa sa gawain ito, partikular ngayong nasa loob pa rin ng taunang pananampalataya o Year of Faith. Mula sa Batangas para sa Veritas 846 Radio Totoo, ang inyong kapanalig, Raymark Balba, sumainyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report. Kabatang may karakter mula sa katotohanan. CU Campus Hour, youth serving you. Tuloy-tuloy pa rin po tayo, mga kapanalig. Matapos marinig ang mga pahayag ni Miss Paula, sigurado ako na gustong malaman na ating mga kapanalig ang epekto o posibleng aftermath ng cyberbullying. Siyempre, Claude, tingin ko lalong na-curious ang mga kapanalig natin dahil sa syempre. narinig natin kanina.
So para sa ating mga kapanalig, tulad ng nasabi ko kanina, mahalaga po ang inyong mga mensahe, kuwento at katanungan, lalong-lalo na sa psychological aspects ng cyberbullying. At para sagutin po ang mga tanong na ito, ipapakilala ko po ang ating kasunod na bisita. Siya po ay isang registered guidance counselor from Central Escolar University, Manila. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Psychology sa CEU Manila at nag-take ng kanyang Master of Arts in Psychology as well as Master of Science in Guidance Counseling sa CEU Manila. Mga kapanalig, sabay-sabay po nating batiin si Miss Michelle Bautista. Welcome po, ma'am. Magandang hapon, ma'am. Ayan, ma'am. So, for our first question po, para sa inyo, ma'am, ano po ba talaga ang cyberbullying? Ano po talaga yung aspeto nito? Sa opinion ng mga counselors, psychologists, ang cyberbullying ay isang pangungutya, paninirang puri o panghahara sa isang tao sa paggamit ng multimedia katulad ng internet, text, o ano pang mga at iba pang klase ng blogs. So devices po siya mostly, ma'am. Opo. So, paano at kailan niyo po masasabi yung isang tao ay nabibiktima na ng cyberbullying? Ang isang tao, kadalasan nangyayari ito sa mga bata o teenagers. Sila ay nagiging biktima ng cyberbullying kapag ito'y paulit-ulit na nangyayari, paulit-ulit sila nakakatanggap ng mga tinatawag nating hate messages. Yes. Diba? Yung mga uso yan ngayon. Uso yan ngayon. Yung mga messages na hindi naman nakalaan para sa kanila, at ito ay para lamang sirain yung pagkatao, dignidad, at insultuhin ang personalidad nila. Ayan. So ma'am, tingin nyo ano-ano yung maaaring sanhi o yung mga dahilan upang ang isang tao o isang grupo ay mambuli sa internet, kumbaga? Maraming mga studies ang nagsasabi na ito ay dala ng agresibong reaksyon ng mga tao sa bawat sitwasyon. So it becomes, we become aggressive over situations na we feel threatening. So pag na-feel natin na may threat, nagiging aggressive tayo, at ito ay nagdadala ng galit o paghihiganti. So ngayon ginagamit na ang media, ang text, ang internet para ba makaganti at makalaban sa kanilang mga oppressors. So ma'am, parang yung emotion talaga yung nagti-trigger sa emotions ang nagti-trigger. But not like with Miss Paula, 'di ba? Maraming biktima ng cyberbullying are silent. Yes. Hindi sila nakakapagsalita, hindi nila na-express kung ano yung totoong nararamdaman nila. Kaya kadalasan sila ay yung mas unhealthy. Mas unhealthy talaga siya. At sila yung kadalasan na nananahimik na lang. Pero deep inside, kamukha din ang na-mention ni Miss Paula, durog. Diba? Durog daw. Durog, okay. Oo na. So, ma'am, so may kinalaman po yan sa sinasabi nyo, minsan yung ibang biktima, tahimik na lang, ganyan, hindi makapagsalita, durog, ganyan. Garag. Parang gusto ko lang pong itanong sa inyo, ano naman po yung pwedeng gawin ng biktima na yun para malampasan niya yung gano'ng insidente? Sa bawat biktima, kailangan talaga matuto silang magsalita sa nararamdaman. Kasi iba-iba talaga ang klase ng tao. Hindi natin pwedeng sabihin na dahil mahina siya, 'di ba? Hindi niya kayang lampasan. Maraming paraan para malampasan ito, at doon papasok ang role ng isang teacher, ng isang guidance counselor, ng magulang para tulungan yung isang bata para ma-overcome yung sitwasyon na pinagdadaanan niya. Kasi talagang hindi madali yan sa bawat estudyante, sa bawat bata na kutsain ng kapwa-bata niya. Opo. Ayan. So, ma'am, di ba po ang cyberbullying naman, since virtual siya, wala naman physical harm na nangyayari. Pero ma'am, sa tingin nyo, ano po yung mga psychological effects ng cyberbullying sa mga nagiging biktima nito? Definitely emotional distress, diba? Emotionally, children are distressed. Yung kasing emotions, it's very powerful eh. Yes, ma'am. Diba? Talaga, it can break or make a person in us. So, kapag ang emotions ang nasira, diba? Parang napakahirap para bumangon para sa isang bata. Kaya kadalasan, kailangan niya ng suporta galing sa pamilya, galing sa kaibigan, at syempre galing din sa eskwelahan, dahil ito yung mga nagsisilbing safe house ng bata. Ma'am, yun po, gaano sa tingin nyo, gaano kalaki at ano ang kahalagaan ng partisipasyon ng media dito sa usaping cyberbullying? Siguro kailangan din ma-inform, sa tulong ng media, ma-inform ang mas maraming magulang
na kailangan mabigyan ng tamang atensyon at panahon ng kanilang mga anak. Parang social responsibility, ika nga. Kailangan matulungan kasi wala namang tamang eskwelahan para magpalaki ng mga anak. There's no school for good parenting, ika nga. Pero yung oras na pwede nating ibigay sa mga anak natin ay napakahalaga upang maliwanagan sila, maging responsable mga tao na bawat kasi definitely 'di ba yung internet hindi na natin maiiwasan yan At hindi naman ibig sabihin para protektahan natin yung mga anak natin kailangan natin silang ilayo sa paggamit ng internet. Yan mga kapanalig, diba? It starts at home nga kumbaga, 'di ba? It starts at home. Yes. Guide them properly with proper guidance at yung proper use ng internet, using it responsibly. Still I think marami pa rin ang mga benepisyong maibibigay ang internet. So, yung family, yung values ng family, kailangan pa rin palawakin at patatagin. So, ma'am, tingin nyo meron pa ba talagang way para maiwasan yung cyberbullying? Marami pa rin paraan para maiwasan yung cyberbullying. Isa, kasi lagi natin tandaan, ang nambubuli at ang biktima nito ay parehong biktima. Diba? Hindi natin kasi napapansin na bakit nga ba nambubuli ang isang bata? Diba? Meron din siguro siya pinagdadaan ng emosyonal, kaya niya ginagawa ito. Maaring gusto niya ng atensyon, diba? Maaaring gusto niya ng suporta at pagmamahal sa magulang na hindi niya nakikita. Kaya inilalabas niya ito sa agresibong pamamaraan tulad ng panunukso, pangungutya sa ibang bata. Nagkakaroon siya ng feelings of superiority, ika nga. Sa mga biktima naman mismo talaga ng bullying, parang nararamdaman nila yung takot, 'di ba? Kaba. At lahat ng mga batang ito ay may kanya-kanyang pangangailangan na dapat i-address ng society, ng eskwelahan, ng simbahan, at pati na rin ng mga magulang. Ayan, at yan po mga kapanalig, si Miss Michelle Bautista po. Thank you very much po, ma'am, sa inyong oras. Maraming salamat po. Ang dami nating natutunan dyan. Wow, grabe. Christian. Yes. Diba? Sabi nga nila, it starts at home. Kung ano yung kung pwede nating maiwasan yan, kung mismo yung sa bahay, talaga inaayos din natin yung pagpapalaki at yung emotional ng bata na para maiwasan niya yung paggawa niyang cyberbullying. Oh, I agree. At ako naman, para sa akin, natutunan ko dito is talagang walang nananalo sa cyberbullying. Kumbaga sabi nga ni Ma'am Bautista kanina, wala tayong magandang makukuha dyan. So, so sa ating pagbabalik, ay makakapanayam naman natin si Mr. Sunny Santos, isang anti-cyberbullying advocate. Ibabahagi naman niya sa atin yung mga layunin ng kanyang kampanya kontra cyberbullying at kung ano yung ating magagawa bilang kabataan laban sa isyong ito. Diba? So, ito po mga kapanalig, marami pa po kayong matututunan. Diyan lang po kayo. Kaya tuloy-tuloy na lang nating tuloy-tuloy tayo sa pakikipagtalakayan dito sa Talakayan CEU Campus Hour. Youth Serving Youth. Kabataang may karakter. Mula sa katotohanan. CEU Campus Hour. Youth Serving Youth. Paano maging responsableng netizen? Isa sa isip ko ang kapakanan ng bawat isa ukol sa mga bagay na aking ipopost sa mga social networking sites. Hindi ko susuportahan ng illegal downloading. Hindi ako magbibigay ng personal na impormasyon. Pag-ingat sa pagbukas ng mga kahina-hinalang website. Hindi ko gagamitin ng internet para makapanira sa aking kapwa. Pinapalawig ng internet ang ating kalayaan sa pagpapahayag. Ngunit ang kalayaang ito ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya maging matalino, maingat at responsable sa paggamit nito. Isang paalala mula sa CEU Campus Hour. Youth Serving Youth. Ang Kwaresma ay panahon ng pagpapakasakit, pag-aayuno, pagbubukas loob at pananalangin. Ito ang paghahanda nating lahat para tayo'y maging karapat-dapat sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang pagdiriwang ng handog na bagong buhay sa Panginoon. Isang mensahe mula sa Jesuit Communication Foundation at Veritas 846 Radyo Totoo ngayong Kwaresma. Sa Caritas, pinadali nila ang pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng segunda mana. Yung hindi na natin kailangan ng mga damit o gamit, luma man o bago ay pwede po nating maibahagi sa kanila. Ito po si Judy Ann Santos Agoncillo. Suportahan po natin ang segunda mana.
Paano maging responsableng netizen? Isa sa isip ko ang kapakanan ng bawat isa ukol sa mga bagay na aking ipopost sa mga social networking sites. Hindi ko susuportahan ng illegal downloading. Di ako magbibigay ng personal na impormasyon. Pag-ingat sa pagbukas ng mga kahina-hinalang website. Hindi ko gagamitin ng internet para makapanira sa aking kapwa. Pinapalawig ng internet ang ating kalayaan sa pagpapahayag. Ngunit ang kalayaang ito ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya maging matalino, maingat at responsable sa paggamit nito. Isang paalala mula sa CU Campus Hour. You serving you. Kabatang bulat sa katotohanan. CU Campus Hour. Youth serving you. Umiinit ang ating talakayan dito sa CEU Campus Hour, Christian. So maraming kapanalig natin ang nagpadala ng text at nag-post sa ating Facebook at Twitter accounts. So bakit di ka magbasa? Diba? Bago tayo pumunta kay Sir Sunny. Ayan, mga kapanalig. So ito nga from our kapanalig number 638. Sabi niya, hindi pa po ako nakakaranas na maging biktima ng cyberbullying, pero nakaka-relate po ako sa topic nyo bilang isang active na user ng social media. Yeah. Ayan nga po. So at ito from our kapanalig number 441. Ang dami pong security guards na epal, kaya habaan na lang ang pasensya. Don't let unhappy people ruin your day. So I think this is addressed to Miss Paula, di ba? Yes. Yeah. Dito naman sa Facebook, merong nagtanong. Sabi niya, ngayon ba may nambubuli pa sa kanya, siguro kay Miss Paula, online? So, yan. Pwede ba nating sagutin yan kay Miss Paula? Miss Paula. Sa Twitter page ko, unti-unti siyang nawala. Until ngayon, wala na masyado. More on, I admire you for your, for your, for your courage. Tapos, basta puro positive things na lang ngayon. Tapos, sa Facebook ko, wala kasi for your friends naman. I don't know sa ibang sites. So, yan. Pero so far, wala naman. Oh, good to hear na marami nang naka-appreciate ng nagawa mo. Naintindihan ka na nila ngayon, diba? So, ngayon, dumako naman tayo sa susunod nating kapanalig na nandito ngayon. Si Mr. Sunny Santos, isang anti-cyberbullying advocate. Yan. So, sir, kamusta Gandang hapon po, sir. Gandang hapon. Magandang hapon sa inyo at sa inyong tagapakinig. Thank you po. Ayan, Sir Sunny, syempre gusto po namin malinawan dyan sa advocacy ang pinalalawig nyo. Pwede nyo po kaming bigyan kaalaman tungkol dito? Nag-umpisa siya 3 years ago. Yes. I am into digital marketing and human resource management. I was conducting a seminar sa mga brand managers on how to protect their brands. So it dawned on me, kung tinutulungan ko yung mga managers to protect the image of the company, then why not educate the parents to protect the family? So doon nag-umpisa yun Keeping your kids safe online, it is addressed to parents. Nag-evolve siya na naging Web Safety Philippines na tinuturuan lahat naman ng online users ng responsible use. And nag-evolve again siya this time around because of the abuses from one user to the other. Pumasok na dito yung cyberbullying prevention. Yes, sir. So, sir, we bet hindi naman po kayo nag-iisa dyan sa group na yan. Sino-sino po kayo na bumubuo ng... Nag-umpisa kami niyan 3 tao, alright? Pero yung dalawa, they have their own respective advocacies na. Pero sa ngayon, yung existing company, because this is a CSR ng aming kumpanya So, yung existing company, merong at least 10 tao na gumagalaw pagdating dun sa iba't ibang proyekto. Yes. Isa dito yung cyberbullying prevention. Sir, so sa tingin niyo po, ano na po ba talaga ang estado ng cyberbullying sa bansa natin? Dapat na po bang maalarma yung mga magulang, yung mga gobyerno po? Compare naman natin sa reaction before, it used to be, tinatago to under the rug, both yung physical bullying and yung cyberbullying. Dahil walang isang paaralan na may gustong sila yung maging poster school ng cyberbullying, except yung may nanutok ng barel. Yun, hindi. Yes. Kinuha yun ng, ng trad media. So, tinatago. At wala rin namang magulang na gustong sila yung maging poster parent ng biktima ng cyberbullying. So, kadalasan yung mga nabubuli nagtatago. So, ang nakikita lang natin ngayon, sa aking opinion, ay tip of the iceberg. Kung hindi lumutang yung mga problema nila Christopher Lau, nila Paula, even si Miriam Kiambao, di ba, na-bully din before, hindi natin makikita yung kultura ng ating netizens pagdating dyan. So, sir, ano po yung,
Ano po yung mga activities at programs na sinasagawa ng advocacy nyo? Pumupunta kami sa iba't ibang paaralan, ano? Ito yung offline activities namin. We do conduct prevention, cyberbullying prevention sa mga eskwela. It depends kung yung mga student org ang nag-invite, yung iba naman yung guidance office. And we also conduct digital parenting sa mga magulang. Okay, ito yung dalawang aspekto pagdating sa offline activities. Online, we have our Facebook, Twitter, and our own blog. And ando doon yung aming campaign. But you have to understand, yung approach ko is not yung, kumbaga sa linya ng corporate, yung B2Bs and B2Cs. If you're familiar with that, yung business to business, business to consumers. Ang aking approach is, hindi ko tinatarget yung online users yung decision makers. Kasi kahit targetin mo yung online users, kung wala sa kakayahan nila na magbago ng batas, maglagay ng pulisiya, walang masyadong changes sa mangyayari. Ginagawa namin yon dun sa offline component, yung information education. Pero pagdating dun sa online component, as much as possible, we try to influence yung mga decision makers. Yung digital divide, mapaliit natin. Kasi ngayon yung nasa decision makers, yung baby boomers. Ito medyo disengaged sa online world. So, ang tinatarget namin yung ex-gen o yung staff ng mga baby boomers na makita yung gravity ng problem, tapos take it from there. And kaya ganun yung nangyayari. We are invited here and there to conduct a seminar sa kanila, sa mga estudyante. Sir, ano po yung pinaka-recent activity na nagawa po ng inyong advocate para labanan nga po? We just came from FEU Makati. We just held a seminar for the students. Katatapos lang din namin sa UE Caloocan, and next week we will be at UP Diliman. Yes, sir. So, dahil po advocacy niyo po na tutulungan niyo po itong mga decision makers. Katulad po yung nangyari kay Miss Paula, mayroon po ba kayong naitulong sa mga kagaya niya na biktima ng mga cyberbullying? We tried to reach out to her. I think may somebody na defending her at the time. So, nag-iwan ako ng message. Sabi ko, the best way to do that para ma-counter yung atake at the time, is to present the other side of the story. Okay, so yun yung the best that you can do during the time ng cyber mobbing, yung cyber lynch na tinatawag. You cannot go against the tide. It's human nature. Iba kung may kumukuyog, maraming nakikisama, it's unfortunate and hindi fair. Pero that's human nature. And the best way to do that is una, yung provide the other side of the story. Pangalawa, which I think na gawa naman ng support group nila Paula, yung making sure na she will not felt alone, making sure na ando doon yung assurance that she is accepted and she is loved. Ayun po. Yun po, sir. Kami po mga kabataang kapanalig, paano po kami makakatulong dyan sa advocacy sir. na yan? Baka po merong mga estudyante dyan na nakikinig ngayon na baka gusto nang tumulong or kumampi sa inyong advocacy. Mano-mano is basically ang responsible use yan ng social media. So anybody who is an enthusiast of social networking, dapat ang kanilang maging purpose is to add value. Whether they are posting images, motion pictures, or quotation, dapat ang objective nun is to build the soul of another human being. Now, kung gusto naman malawakan yung pwede nating maabot and they can hold a seminar doon, then they can anytime reach us sa aming Twitter, Facebook, and even sa aming contact number. Ayan, mga kapanalig, pwede nyo pong i-reach si Sir Sunny Santos at kanyang advokasya through Facebook at Twitter. Yan, kaya mag-online na tayo mga kapanalig. Ayan. So, ayan mga kapanalig, meron po tayong katanungan dito, sir. Sabi dito, ayan sir, pwede po ba ito, may mga nagpapadala po sa atin ng mga text na ganyan. Ano po kaya yung pwede nating sabihin? Sabi ni 3502, yung anak ko umiyak ng umiyak at lilipat na lang sa Adamson this second year. Gusto kong puntahan yung teacher niya sa English, kaso ayaw ng anak ko, from Miss Mila. So sir, siguro ito, she's talking about experience na hindi siya parang cyberbullying, actually, pero physical bullying yes. yan ginawa siya. What's your take on that po, sir? Opo. So the situation is Yes, actual sir. bullying. Yes, sir. Yun yung Well, una sa lahat, syempre yung magulang, Yes, the fact na ang unang dahilan kasi, at least based on our study, distant second o pangatlo na lang na sinasabihan ng magulang pag may problema na. Ngayon, kaya ang magulang kaya ang mga biktima hindi rin basta-basta lumalapit sa magulang dahil nagre-react ang magulang. Opo. Hindi pinag-iisipan yung natamang hakbangin.
siguro let the emotion subside, tapos tignan natin objectively kung ano yung pwedeng gawin. Of course, the best way for the moment is to make sure na mag-subside muna yung fear or whatever emotions na meron yung bata. Di ba pagka medyo kampante na siya, kalmado na, then let's head on with the problem. And babalik ako dito, no? Yes. Hindi malulutas yung problema if we are attacking it in the middle or in beneath. Let's go to the decision makers. Yes. So, top down. Sorry. So, Ma'am Bautista, can you weigh in din po sa sa question po ng ating kapanalig? Siguro talaga pwedeng kausapin yung teacher, no? Kasi yun namang pamamahiya. Kasi the way I understand it, napahiya siya, so they identified it as bullying already. Yes po. Baka naman ito ay simplong pamamahiya sa classroom setting, no? We really don't know. Kaya lang, the parent siguro would have to go to the teachers and ask what happened. Ano ba talaga yung pinag-ugatan ng pangyayari? 'Di ba? Hindi pwede nga kasi talaga na basta mo lang hayaan yung anak mo na mag-transfer sa ibang school. Kasi, what if mangyari ulit yon sa ibang school? So, magiging routine lang. Paikot-ikot lang siya. Diba? Hindi niya na-address yung problem niya. Hindi niya nahaharap yung mga takot niya. Yeah. So, yun. Ayun po. So, maraming salamat, Sir Sunny, sa thank you inyong po, sir. pagpapaunlak. Sa oras po. Maraming salamat po. Marami po kaming natutunan sa inyong advokasya. Salamat po. So, sa ngayon, mga kapanalig, gusto lang po namin batiin ang mga taga CEU Manila. Hello sa inyo dyan mga kapanalig na nakikinig. At syempre, gusto po namin batiin ng Journalism 4A si Miss Chay. Miss Yan Chay ang aming pong advisor. Hello. Hi, ma'am. Ayan. So, Christian, ano bang natutunan mo ngayong hapon na to? Syempre, naghalo, marami na eh. Pero ako, mag-weigh in na rin ako, personally na rin, yung naisip ko. Tingin ko ang pinaka-simpleng way lang para hindi naman matutulan or tingin ko i-follow lang ng mga kapanalig natin yung golden rule, di ba? Oo, yan. Yes. Yes. Right, ma'am. Should not do unto others what you do not want others to do unto you. Ayun, So, yun. diba? Cloud, familiar ka ba doon? Oo naman, syempre familiar ako doon. Tingin ko sa simpleng pamamaraan na yun, isipin lang nila kung ano yung ayaw ninyo yung magawa sa sarili nyo, wag na lang natin gawin, di ba, in that case. So, that's for me, di ba? Pero syempre, para maiwasan din natin, bantayan din natin yung mga salitang ipopost natin. Lagi natin itanong sa sarili natin, may masasaktan ba ako sa ipopost ko sa Facebook o Twitter, whether it's picture, video, lalong-lalo na, syempre, di ba? So, kasi kung makikita nila sa timeline mo, kunyari yung Facebook, makikita nung tao na puro pasaring, puro masasakit na salita, at puro kasiraan nilalaman yan. Kasi parang extension mo na rin yun, di ba? So, ibig sabihin, it reflects you on who you are po sa totoong buhay. Yan. So, pag-isipan nating mabuti, bawat Facebook status at tweets natin. Think before you click, ika nga, di ba? At so, yes, right na, ma'am. Diyan po nagtatapos ang isang oras na talakayan natin tungkol sa cyberbullying. Salamat muli sa ating panauhin na si Miss Paula Salvosa, Miss Mish Bautista, and si Sir Sunny Santos. Maraming salamat po sa Siyempre inyo lahat. sa ating mga tagapakinig na lubos kami nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa Nawa amin. ay marami kayong natutunan, mga kapanalig, kasi ako, ang dami na eh. Ayan. Sa susunod na Sabado, alas 2:30 hanggang alas 3 pa rin po ng hapon, magsama-sama tayong muli. Ito po si Claude Shaw ng CEU Manila Journalism 4A. At ako naman, mga panalig, si Christian Ibarola, galing din po sa CEU Manila Journalism 4A. Ito po ang Talakayan, CEU Campus Hour, Youth Serving Youth. Sumayin nyo ang kapayapaan. Paano maging responsableng netizen? Isa sa isip ko ang kapakanan ng bawat isa ukol sa mga bagay na aking ipopost sa mga social networking sites. Hindi ko susuportahan ng illegal downloading. Hindi ako magbibigay ng personal na impormasyon. Mag-ingat sa pagbukas ng mga kahina-hinalang website. Hindi ko gagamitin ang internet para makapanira sa aking kapwa. Pinapalawig ng internet ang ating kalayaan sa pagpapahayag. Ngunit ang kalayaang ito ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya maging matalino, maingat at responsable sa paggamit nito. Isang paalala mula sa CEU Campus Hour, Youth Serving Youth. Inyong napakinggan ang CEU Campus Hour.
Youth Serving Youth. Makinig ng may malaman sa talakayang malaman. Imulat ang mata sa katotohanan. Itama ang kamalian. Gawin ang pagbabago tungo sa makabagong Pilipino. Magmasid sa katiwalian. Iulat ang katotohanan. Mulat, ako, ikaw, tayo. Mulat sa pagbabago. Pakinggan ang CU Campus Hour. Tuwing Sabado sa buong buwan ng Pebrero. Alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon. Dito sa Veritas 846. Radyo Totoo. CU Campus Hour. Youth Serving Youth.